Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Miyerkules, Miyerkules Santo. At Semana Santa, March 27, 2024, sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita! At ako na natin ang ating mga headlines sa Arangkada Balita. Ang presyo ng isda sa ilang pamilihan, normal pa din. Arangkada Balita! 5 milyong bakasyonista inaasahang lalabas ng Metro Manila ngayong Semana Santa. Arangkada Balita! At ang DOH pinawi ang pangamba ng publiko hinggil sa outbreak ng pertussis. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat, ang Puerto Rico nagdeklara ng dengue epidemic. Arangkada Balita! At ang pampalakasan, comeback win na kumpleto ng Creamline Pool Smashers. Arangkada Balita! Balita sa ating showbiz, sa mundo ng showbiz, si Ding Dong Dante sabay isa ng Philippine Navy officer. Arangkada Balita! At ito ang viral ho dahil isang hidden skill ng isang estudyante. Kaya mo at kaya ko kaya? Arangkada Balita! At tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita at paghatid ng impormasyon at dahil dyan narito na ang detalye ng mga Ang balitang balita. ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Arangkada Balita! Ng isda sa ilang pamilihan sa Metro Manila kahit pumatak na ang Miyerkules Santo. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, naglalaro pa rin sa 100 hanggang 140 piso ang bentahan ng kada kilo ng tilapia, habang 150 piso naman hanggang 180 piso ang kada kilo ng bangus. Nasa 200 piso naman ang kilo ng tulingan at galunggong at 260 piso naman ang kada kilo ng matambaka, habang umabot naman sa 400 piso ang kada kilo ng hipon. Sa ngayon ay sakto lang ang bentahan ng isda kahit na maraming Katoliko ang umiiwas na kumain ng karne ngayong panahon ng Semana Santa. Samantala wala ring pagbabago sa presyo ng mga karne, nananatili sa 330 piso ang kada kilo ng lamang ng baboy, habang nasa 180 naman ang kada kilo ng presyo ng manok. Arangkada Balita!
Inaasahan naman na mahigit 5 milyong pasahero sa iba't ibang terminal ang lalabas ng Metro Manila ngayong Holy Week. Ayon sa Department of Transportation, tinatayang higit 2 milyong katao ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o ang PTEX at Ninoy Aquino International Airport o ang NAIA Airport. At batay naman sa pagtataya ng Philippine Ports Authority, halos 3 milyong pasahero ang dadagsa sa iba't ibang daungan sa buong bansa ngayong araw. Samantala, nagpaalala naman ang Pag-asa Weather Bureau sa mga bakasyonista hinggil sa tumataas na temperatura ngayong tag-init. Arangkada Balita! Nakapagtala ang Philippine Coast Guard ng halos 100,000 pasahero sa mga pantalan ngayong Holy Tuesday o kahapon ho ito Batay sa datos ng PCG, umabot sa 46,756 ang bilang ng outbound passengers habang 43,421 naman ang inbound passengers mula alas 6 ng umaga hanggang kaninang alas 12. Actually, kahapon pa ito, At medyo lang to. Mamaya, alamin natin ang update, kaugnay dito. Samantala, sa iba pa nating mga detalye ng balita, handa ang Department of Transportation na maglabas ng mga special permit sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Holy Week, kung saan ay kukulangin ang mga bumibiyahing bus. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nais nilang matiyak na tuloy-tuloy ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga provincial buses. Paliwanag pa ni Secretary Bautista na may opisina ang LTFRB sa PTEX na siyang maglalabas ng special permit para sa mga bus. Arangkada Balita! Samantala, tumakas sa random drug test ang 4 na driver sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bakit kaya? Ayon sa PTEX na si spokesman Jason Salvador, bigla na lang nawala ang mga tsuper matapos itong ipalista sa drug test ng Land Transportation Office o ng LTO. Paliwanag ng terminal ay sinubukan nilang tawagan ang 4 na driver, ngunit wala na ang mga ito sa kanilang pila. Nagbabala rin ang pamunuan ng PTEX na posibleng masuspende ang lisensya ng mga tsupera, lalo kapag hindi sila bumalik sa isinagawang drug test. Arangkada Balita! Umarangkada naman ang suspensyon ng number coding scheme sa National Capital Region ngayong Miyerkules Santo. Ito'y matapos sa pagahin ng Metropolitan Manila Development Authority o ang MMDA ang pagsuspende ng pagpapatupad ng nabanggit na number coding sa halip na Huwebes Santo. Paliwanag ng MMDA, ito'y dahil sa tigil operasyon ng LRT1 ngayong araw para sa Semana Santa. Kaugnay nito ay may biyahe ang LRT2 hanggang alas 7 ng gabi lamang at hanggang ngayong araw na lang din ang operasyon ng MRT3. Kaya payuhon ang ilang mga terminal ng bus, maging sa istasyon ng mga tren, sa mga pantalan at paliparan. Mas mainam kung babiyahe tayo ng mas maaga para maiwasan maantala ang ating mga biyahe dahil karaniwan merong mga nag-a-adjust ng biyahe dyan na nade-delay. Yung iba naman kinukulang ng mga sasakyan, yung mga bus. Pero nakahanda ang mga terminal, ang mga pantalan at paliparan na maglagay ng karagdagang pang mga transportasyon para maibigay ang maayos at ligtas na biyahe para sa mga uuwi ng kani-kanilang probinsya. Arangkada Balita! Samantala, kumpiyansa ang Metropolitan Manila Development Authority na hindi maapektuhan ng road digging activity ang mga pasaherong babalik sa Metro Manila. Ito'y matapos payagan ng MMDA ang road repair at reblocking sa ilang pangunahing kalsada ngayong Semana Santa simula alas 11 ng gabi ng Miyerkules Santo ngayong araw o Marso 27 hanggang alas 5 ng umaga ng Lunes, Abril 1.
Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, sinabi ni MMDA General Manager Procopio Lipana na hindi naman sabay-sabay bumabalik ang mga pasahero sa Metro Manila, kaya't sinasamantala ng gobyerno ang pagkukumpuni sa mga pangunahing kalsada. Maging ang mga bus ay pinapayagan na ring dumaan sa EDSA upang makatulong na bawasan ang oras ng biyahe ng mga commuter. At pakinggan nga natin ang itong boses ng MMDA, ang opisyal. Naniniwala tayo na hindi naman yan makaka-apekto masyado sapagkat alam naman natin na hindi naman yan sabay-sabay babalik. At samantalan natin yung pagkakataon na to, kesa naman gawin natin ng kasamatenga at kung aabutan pa to ng mga ordinaryo na araw, ay lalo tayong kakaroon ng masikip na trapiko kung doon natin gagawin. Kaya samantalayan na natin ngayon ay mga kababayan natin ay nasa kanilang probinsya. Kaya mga papayagan natin mga provincial buses na makadaan sa EDSA ito pong March 25 to 26 mula po alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Then mula po 27 hanggang April 1, makakadaan po sila ng provincial bus sa EDSA sa buong araw o 24 oras. Dahil dito ay tuloy-tuloy naman ang MMDA sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga terminal sa bansa maging ang clearing operation. Nag-deploy tayo ng 2,274 personnel, kasama na yung ating mga traffic enforcer, yung mga emergency response. So lahat po ng mga tutugon sa mga bawat subaybayan at pangalagaan ng ating mga mananakay. Tuloy-tuloy din po pati ang ating mga clearing operation, to ensure na malinis ang ating kakalsadahan. Tuloy-tuloy din pati ang ating operation. Yan ho ang tinig ni MMDA General Manager Procopio Lipana sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Naugnay pa rin ang balitang MMDA, epektibo na ho ngayong araw, Miyerkules Santo, ang no day off, no absent policy sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Kasunod ito ng 2,000 personnel na ipinakalat ng ahensya upang masiguro ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Una nang sinabi ni MMDA Assistant General Manager for Operations David Angelo Vargas na hindi nila papayagan ang vacation leave o maging ang absent sa kanilang mga tauhan upang tutukan ang mga pangunahing kalsada at masigurong ligtas at maayos ang paggunita ng Kwaresma. Kaugnay nito ay inaasahan ng ahensya ang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya para doon gunitain ang Semana Santa. Arangkada Balita! Samantala, dinagdagan na ng ilang shipping lines ang mga barko sa gitna ng inaasahang pagdami pa ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Ayon kay Attorney Audrey Telegatos Fampo, ang Public Information Officer ng Marina Region 4, mayroon ng 17 barkong bumibiyahe sa Batangas Calapan na route at dagdag pa ng opisyal ay mula ito sa 7 shipping company na nasa naturang ruta. Sa Northport Terminal sa Maynila, 2 barko lang ng shipping line ng Tugo ang bumibiyahe papuntang Tagbiliran at Cagayan de Oro. Kanselado naman ang 2 biyahe ng kanilang barko bukas, Huwebes Santo, na patungong Manila, Cebu at sa Cebu, Manila. At ang lilipat ang mga apektadong ililipat ang mga apektadong pasahero sa ibang barko na babiyahe naman sa Biyernes Santo. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:17, dakuan muna natin ang ulat sa labas ng himpilan. Ang 79% nga napapatubigan na mga lupain ipinagmalaki ng pamahalaan. Detalye nga hatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Nanawagan ang National Irrigation Administration sa media na sana'y mabigyan diin daw ang 99% na napapatubigan ng mga lupain sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guiliana na kadalasan ang nabibigyang highlight daw kasi ay ang 1% na lamang na natitirang lupain na hindi pa nabibenepisyohan ng irigasyon. Paliwanag ni Guiliana na may epekto sa pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado kung ang nabibigyan diin
diin sa media report ay ang natitirang hindi pa napapatubigang mga area, gayon nagkakaroon ng kaisipan na sadyang mahaba ang na-deliver na output sa anihan ng palay. Ang inaalala daw nila unang mga magsasaka kapag ganito ang nabubuong kaisipan ay baka daw humantong sa pagkakaroon lalo ng rason na mas dapat lang umangkat ng bigas at sa huli ay bumaba ang presyo o ang kanilang kita. Kaya pakiusap ni Gillian na maibalita raw sana ang magandang performance ng ani upang hindi magkaroon ng panic buying at maibsan ang demand. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdes. Samantala, ang panguhunan sa mga pananim na climate resilient pinatututukan ng Agri-Solon. Ibabalita naman ni Patrol 11, Tina Nolasco. Panahon na upang pagtuunan ng pansin ang pagdevelop sa climate resilient na palay at mais. Ito ang apelaan ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa Department of Agriculture para maibsan ang epekto ng El Nino sa hinaharap. Ayon kay Lee, mayroon ng mga naunang pag-aaral ang International Rice Research Institute o IRI sa climate resilient rice na kayang mag-tolerate sa matinding tagtuyot o tag-init. Sa katunayan, ani Lee, na ilabas na sa maraming bansa ang naturang klase ng palay, gaya sa India, Nepal at sa Pilipinas. Ang kailangan na lamang ay gamitin ito at bumuo ng teknolohiya para mapakinabangan ng mga magsasaka. Habang sa kasalukuyan, may panibagong inaaral na klase ng palay ang IRI na kaya namang mabuhay kahit bumaha, na naitanim na rin sa bansang India, Bangladesh at sa Pilipinas. Bukod pa rito ang pag-aaral anya ng United States Department of Agriculture sa mais na kaya namang mabuhay sa panahon ng tagtuyot, na anya'y pwedeng magamit din ng Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng kaalaman sa paggalanim. Naniniwala ang kongresista na kapag hindi apektado ng pagbabago ng klima ang mga magsasaka, tataas ang produksyon at kita ng mga ito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco. Samantala, ang pasilidad ng CAAP binisita ni DOTR Secretary Jimmy o Jaime Bautista para tiyakin na handa ito sa Semana Santa. Ang detalye hatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Binisita ni DOTR Secretary Jimmy Bautista ang tanggapan ng Civil Aviation Authority of the Philippines Communication, Navigation and Surveillance, gayon din ang Air Traffic Management o CNSATM para sa kanilang paghahanda sa Semana Santa. Kasama ni Secretary Bautista ang sinagawang inspeksyon sa tanggapan ng CAP, si CAP Director General Captain Manuel Tamayo. Ipinahayag ni Secretary Bautista na tinitiyak lamang niya na handa ang pasilidad ng CAP at kung magagunita ay nagkaroon ito ng aberya kung saan daan-daan ang mga nakansilang domestic at international flights nang tumirik ang navigational at air traffic management o ATM system ng CAAP. Tiniyak ni Secretary Bautista matapos ang inspeksyon na handa ang CAP at walang inaasahang problema sa kanilang navigational equipment at maayos ang magiging pagbiyahe ng mga manlalakbay ngayong panahon ng Semana Santa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Maraming salamat, Patrol 45, Raul Espera. Samantala, dako naman natin ang ulat sa ating Ronda Probinsya. Ang presyo ng isda sa Naga City sa People's Mall kaugnay sa Semana Santa abay tumas na. Ang detalye ihahati dating kalamian ni Melvin Machado. Melvin, maray na aga.
Manahay na aga, gaya ng inaasahan, sumirit na ang presyo ng isda sa Naga City People's Mall simula ng pagpasok ng Semana Santa. Ang sapsap na dating 240 pesos ang bawat kilo ay tumaas na at tumabot sa 300 hanggang 320 pesos ang bawat kilo. Ang 200 pesos sa bawat kilo ng tulingan ay umaabot na ngayon sa 260 pesos ang bawat kilo. Ang lapu-lapu na dating 400 hanggang 450 pesos ang bawat kilo ay umaabot na at pumapalo na sa 500 pesos ang kilo. 500 pesos na ngayon ang kilo ng tanige, habang ganito rin ang presyo ng iba't ibang isda. Ang hipon na malaki na dating 480 pesos ang bawat kilo ngayon ay tumaas na at umabot na sa 600 pesos ang bawat kilo. Ang pusit na dating 300 pesos hanggang 360 pesos ang bawat kilo ay naglalaro na ngayon sa 360 pesos. Ang alimango na dating 280 pesos ngayon ay tumaas na hanggang 340 at hanggang 360 pesos ang kilo. Samantala, ayon sa mga tindera sa Naga City People's Mall, babalik ang dati nitong presyo pagtapos ng Semana Santa. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, TWIZ. Nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat, Melvin Machado dyan sa Bicolandia. Samantala, ito sapat pa rin ang supply ng kuryente ngayong Semana Santa at buong tag-init. Ito ang tiniyak ng Meralco kung saan ay walang aasahang rotational brownout. Paliwanag ni Meralco spokesman Josel Dariaga, ito'y kung hindi ibibigay o babagsak ang mga planta. At dagdag pa ni spokesman Zaldariaga na nakikipagtulungan na sila sa Department of Energy upang matiyak na hindi mawawala ng kuryente ang kanilang mga customer ngayong summer. Arangkada Balita. Samantala, dalawang araw bago ang Biyernes Santo, isang araw bago ang Biyernes Santo, nakahanda na si Ruben Enaje ng San Fernando, Pampanga at ang kanyang kahoy na krus. Ang nasabing kahoy na krus ay kanyang papasanin ng halos 3 kilometro na may bigat na 37 kilo at may 14 na talampakang haba. Sa darating na Biyernes Santo ay muli siyang magpapapako sa krus sa ika-35 pagkakataon. Ayon kay Enaje, naging panatanan niya ang pagpaganap na Kristo dahil na rin paraan niya ito ng pasasalamat sa kanyang ikalawang buhay matapos ba-aksidente noong dekada 80. Iginiit ni Enaje na binalak na niyang tapusin ang kanyang pangamanata, ngunit isinantabi niya muna ang desisyon, lalo na't wala pang napipiling kapalit mula sa kanilang barangay. Samantala, inaalala naman ni Mang Ruben ang matinding init ng panahon at kaya sa ikalawang pagkakataon ay bubuhatin niya ang mas magaan na krus na wala pang 20 kilo ang bigat. Paalala ni Enaje na sa publiko na hindi lang palabas ang kanilang ginagawa. Isang malalim na ekspresyon ng kanilang tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos maging sa kapwa. Arangkada Balita. At ang oras, alas 5:26 na magandang umaga. Arangkada Balita. Hasta alas 5:31, nagbabalik ang Arangkada Balita. Ako pa rin ang inyong lingkod, Jolly Mendez. Arangkada Balita. At nasa linya na ho si Mr. Ruben Enaje, ang isa sa mga nagpapapako sa krus at gumaganap bilang si Kristo tuwing Semana Santa. At magandang umaga ho, Sir Ruben. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ay, maraming salamat ho sa pagbibigay ng oras sa amin, Sir Ruben. Kamusta ho kayo? Kamusta ho ang pagpapapako sa krus? Ano po bang kailan ho ba ito magsisimula itong pagpapapako sa krus? Totoo ba ano bang after ba nito na hospital din ba yung mga o meron ba tayong nakalaan na mga medical diyan, mga medical assistants diyan sa mismong area na pinagpapakuan nyo? Oo.
Sa ngayon po, handang-handa na ako. Umpisa po kami, alas 11 o alas 12 ng hapon. Mamaya ho ito, mamaya ho o bukas? Sa Biyernes Santo na po, ma'am. Okay, kamusta ho ang mga ilan ho ang nakatalaga or may mga nakatalaga ho bang mga police personnel sakaling magkaroon tayo ng doon ng kaguluhan or maitala ang mga insidente diyan sa area sa Pampanga? Noong huling meeting po namin, mga 100 pulis saka mga 100 sundalo po. Iba pa yung sa mga local po. Oo, na magmamanman dito po sa aming tradisyon. Oo. Pero nung nakaraang alam ko nung pandemya, Sir Ruben, walang hindi pinayagan ang pagpapapako sa krus ilang taon din yun, halos 3 taon din ang hindi pinayagan. Pero ngayon, okay na. So pinapayagan na ho diyan sa lugar nyo sa Pampanga. Tama po ba Pampanga diyan sa area nyo? San Fernando, Pampanga po. Nung COVID po, kahit anong pakiusap namin, hindi kami pinapayagan. 3 taon na-stop po yung tradisyon namin. Oo. Kamusta naman po ang inyong okay naman, nasa maayos naman ho kayo ng kondisyon at hindi ho ba kayo ninenervyos o kinakabahan dahil matagal-tagal din ho ang nahinto ang inyong pagpapako sa cruise? Nasa kondisyon naman po ang ating katawan. Yung sa akin po, taon-taon, pagka malapit na, ninenervyos na po. Oo, pero kahit 35 years na akong out of 4 years na akong pinapako. 35 years, ang tagal na pala, ang inyong, kailan ho kayo nag-start, Sir Ruben? Alam ko, pagkakalam ko, mga 1986 po. Oo, matagal-tagal na din pala, tradisyon na talaga ni Sir Ruben. Ito pagpapako sa cruise. Pero ano ho ang inyong nararamdaman sa tuwing napapako kayo sa cruise? Mas maluwag ba yung pakiramdam o ano ang idinudulot nito sa inyo? Yung yung pagpapako, habang papalapit sa cruise, ninenervyos na po. Parang nararamdaman ko na yung mga pako natatago sa aking mga palad. At ang dito, ang maganda pa dito, yung pagpapanata ko, mula nung nag-umpisa po ako gumanap bilang Kristo, lahat naman po ng iniling ko sa ating Panginoon ay natupad naman po. Natupad naman ang inyong hiling, Pero napakabigat nitong krus na inyong ipapasa na Sir Ruben. Kaya po ba na ilang oras itong itatagal, itong paglalakad dahil yan nilalakad habang inahampas ka, tama ho ba? Opo, alas 2 oras po, mahigit tsaka bigat ng krus, 37 kilos po. Oo, hindi biro ang mabigat na krus sa pinapasan, Oo. Kamusta po? Sino ang nagtulak sa inyo para gawin itong pamamanata ninyo? Meron ho ba kayong inspirasyon o may isang tao na nagtulak sa inyo para sumali sa mga ganyang aktibidad? Wala pong nagtulak sa akin. Wala rin akong inspirasyon. Ang nangyari lang po, aksidente lang po yung nangyari sa akin. Aksidente. Ano po ba ang nangyari? Nahulog po ako sa ma'am, sa ikat ng palapag ng building. Himala naman na walang nangyari sa akin. As in, wala ko kayong pilay? Walang pilay, Sir Ruben. Wala kahit anong sugat, galos na inyong natamod simula 3 palapag? Wala po, ma'am, wala. Himala pala nang nangyari sa inyo. Kaya nung malingat ako, ewan kung bakit agad pumasok sa isip ko yung pagpapako ng pasasalamat dahil sa nangyari sa akin. Pero hindi ba nagbabago ang SW na natagal nyo na hong ginagawa itong pagpapako? Wala ho ba, hindi ba sumagi sa inyo na ihinto na itong pagpapako at gawin na lang itong mga pabasa o Station of the Cross, Wala po, kasi ayaw ko na sabihin na hihinto na ako. Kasi pag yung sinasabi kong hihinto na ay hihinto na ako, magkakasakit po ako. Oo, iba din ang parang ayaw pa akong huminto ng Panginoon.
Oo, pero ilang beses ito, Sir Ruben, ginagawa? Isang beses lang ho ba sa loob ng kapag ginagawa ang Semana Santa? Isang beses lang kayong pinapako sa krus o may sumusunod pa? Ako lang po una, tapos may sumusunod pa na tatlo sa akin. Okay, bali, apat kayo ang pinapako sa krus. Yung taon na po ito, 4 kami. Pero ano ho ang inaasahan nyo ngayong Semana Santa, Sir Ruben? Ang inaasahan ko na lang po, yung sa kalusugan ko, sana bago dumating ang araw, nasa tamang-tamang kondisyon. Maraming pamilya ko, kalusugan nila. Siyempre, yung kapayapaan sa buong mundo, yung hinihiling ko. Pero, Sir Ruben, ito, out of curiosity ko lang to. Ito ba ano ba ang tira bakal at ang pinagkaiba ng tira bakal sa pagpapapako sa krus? Ito ba yung tira bakal, yung inahampas dito sa likuran? O yung, ano ba to? Inahampas lang po sa likod yun, tsaka habang buhat-buhat yung krus, tinutulak hanggang sa madapa sila. Pero walang pagpapako na nagaganap. Pero ang mga assistants natin nakahanda naman po, laging merong mga medical assistance na nakalaan para sa mga kababayan natin, particular yung mga minsan kasi meron talagang nadadamay lang o minsan nagkakaroon ng tulakan. Meron ho ba tayong nakalaan ng mga assistants dyan o mga medical assistance na handang umagapay sa inyo? Yung pagganap po sa mga tradisyon na ganito dito sa San Fernando, 6 na barangay. Lahat po yun, may mga medical assistance at mga ambulance po. At saka mga police personnel po nandun lahat. Pero sa tagal-tagal nyo nang nagpapapako sa krus, hindi nyo po ba naisip na tumigil dahil patanda na tayo ng patanda, no? Hindi naman sa pero mas nahirap magpasa ng krus, Sir Ruben. O meron bang nakahanda ng ipalit sa inyo para magpapako din sa krus? Pero yan po, wala pang napapalit kaya tinutuloy ko muna. Wala namang problema sa inyong pamilya, Sir Ruben, tuwing nagpapapako kayo sa krus o after nyong ipako sa krus, pako naman sa inyong asawa. Ay, yung mga pamilya ko po, simulat sa pula, supportado ako ng mga pamilya ko. Suportado naman. Dahil iba din kasi ang ibinibigay na biyaya ng Panginoon sa tuwing sinasabayan mo rin ang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo. No? Oo, tsaka hindi naman para sa akin itong panata ko, kundi para sa buong mundo po. Okay, kung may karagdagan kayong dahil magsasagawa na to Biyernes na, no? Sige ho, go ahead, manawagan ho kayo kung yung mga nais na, no? Kasi may mga pumupunta din dyan sa Pampanga para manood ng ng pamamanata o pagpapako sa krus sa Sinakulo, no? Tama ho ba, Sir Ruben? Oo, yung mga gusto pumunta dito, magdala na lang po kayo ng pananggalang ng init, kaya ng payong, saka mga tubig po. Dahil sobrang init ngayon dito sa Pampanga. Okay, magdala rin kayo ng pagkain para iabot na lang po kay Sir Ruben. Tubig, ano ba yun? Pwede ba yan, Sir Ruben, habang nasa pinapako ka sa krus, may mga break din kayo nagaganap o water break na ginaganap o dire-diretso, kahit mapalit sa uhaw? Dire-diretso po, pero pagka buhat na yung krus, nilalakad namin 2 kilometro, may mga tao na nagbibigay ng mga inumin. Pero in case na hindi mo na kayanin, pwede naman na may magpapalit sa inyo para magpasa ng krus. Oo, meron po. Meron po kami dito, sin na ganit na. Okay, maraming salamat si Mr. Ruben Enahe, ang isa sa mga namamanata, nagpapapako sa krus at gumaganap bilang si Jesucristo. Maraming salamat din po. Okay, sa oras na alas 5:42, magbabalik. At dagdagan pa natin pala muna. Dagdagan muna natin, medyo nadala tayo sa pagpapapako sa krus. Ano kayang ano kayang feeling no? Parang dumudoble pero mas okay dahil napapalitan yung mga nagagawa mong kasalanan, At sa mga iba ho dyan, magbago na ho tayo. Magbago na ho tayo ngayon Semana Santa. Isabay na ho natin yan at kalimutan na ho natin ang mga sama ng loob. Isama na natin yan sa sa pag-alis ng kasalanan natin.
Samantala, sa iba pang mga balita, pinaalalahanan ng Municipal Health Office sa Camaligan, Camarines Sur ang mga nagpipinitensya na kung maaari ay iwasang sakta ng sarili sa pamagitan ng paghampas sa likod, seroben, at dapat pa rin may proteksyon o sapin sa mga paa sa prosesyon ngayong Semana Santa. Ayon kay Dr. Nonoy Severo, ang head ng MHO Camaligan, sinabi nito nga napakadelikado ng paghampas sa likod na may posibilidad na matetano at maaaring magkaroon ng infeksyon. Dahil yung iba dyan, pero ang alam ko, dinidisinfect yan at binababad yan bago nila gamitin. Maaari rin niya na masugatan ng mga paa at maaari rin maiwasan na magka-sunburn o mapaso dahil sa init ng panahon, lalong tumitindi. Paglilinaw ng doktor na hindi sa pinagbabawal nila ang ganitong nakaugalian, malinaw na hindi na nila hinikayat na gawin pa ito, lalo na't nagbabago ang panahon. At hindi rin naman ganito ang turo ng simbahan, bagkus ay ang pagninilay-nilay, paghingi ng tawad at pag-alala sa sakripisyo ng Panginoon. Arangkada Balita! Samantala, dakon muna natin ang ating Metro Patrol dyan sa Calabarzon. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Calabarzon, ihatid dyan ni Arman Cambe. Arman, magandang umaga. Namatay matapos pagsasaksakin na isang mister ng kanyang 28 anyos na misis sa mismong pinagtatrabaho nito sa isang restaurant sa barangay Bukandala, Tres Imus City, Cavite. Ang dahilan, selos. Kinilala ng Imus Police Station ang biktima na si Aries Maribel, residente ng Nia Road ng nabanggit na barangay. Nakilala naman ng suspect na si Alias Arnold, asawa ng biktima, na agad na tumakas matapos ang insidente. Ayon sa ginawang investigasyon ng mga pulis, matinding selos ang motibo ni Mr. kung kaya napatay nito ang kanyang misis. Pinaghahanap pa ng mga tao ng Imus City Police ang nasabing suspect. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para si Pila may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe, dyan sa Calabarzon. Samantala, ang Philippine Standard Time, 5:45 na magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:50, nagbabalik ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita! At balikan natin ang ulat sa lalawigan. Ang estudyante timbugho sa bypass operation ng PNP Tuguegarao City sa Cagayan. Ang detalye ng ating aalamin mula kay Ronald Idol Domingo. Idol. Isang estudyante ang natimbog sa sinagawang bypass operation ng PNP Tuguegarao sa kabahan ng Ruby Street sa City Home San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan kahapon. Matatandaan na dalawang individual ang nadakip sa isinagawang bypass operation ng Cagayan Ocapsa. Samantala, hinihinila ang marijuana naman ang ibinenta ng naturang estudyante sa puso buyer kapalit ang 500 piso. Nakuhanan rin ito ng dalawa pang nakatuping papel na naglalaman ng hinilalang ring marijuana na tinatayang nasa 20 gramo at nagkakalaga ng 4,200 pesos base sa standard drug price nito, 500 piso na bypass money at isang cellular phone. Ang pagdudokumento sa mga nakumpiskang ebidensya ay ginawa sa lugar ng operasyon sa presensya ng suspect na sinaksihan ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at mga opisyales sa lugar ng operasyon. Ang mga suspect kasama ang mga nabanggit na ebidensya ay dinala sa PDEA Regional Office 2 para sa drug test at laboratory examination bago ang pagdadala nito sa himpilan ng PNP Tuguegarao para sa kanilang pansamantalang kustodya. Inihanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsampa ng kaso na may paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act laban sa suspect. Laman ng mensahe ni PD Grospe Jr. ang paalala
paalala sa publiko, lalong-lalo na sa mga kabataan na huwag masangkot sa illegal na droga. Gayon din, isang babala ito sa mga individual na nasasangkot sa illegal na droga na tigilan na ang paggamit rito sapagkat ang buong pwersa ng kapulisan, kaakibat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Drug Enforcement Agency at na maging lokal na pamahalaan ay pinapaigting ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Inaanyanahan o ayan ko ang lahat na makiisa sa plano at programa ng pamahalaan para tapusin ang problemang illegal na droga sa buong bansa. Gayon din kapit kamay tayong magtulungan upang mailigtas ang ating kabataan na malulong sa illegal na droga, ani pa ang Provincial Director. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, Balita sa ibang bansa. Nagdeklara na ng epidemya ang Puerto Rico kasunod ng pagsirit ng kaso ng dengue. Sa kabuuang 3.2 milyon na residente ay naitala na ang halos 600 kaso ngayong taon kumpara sa mahigit 1,200 na kaso noong 2023. Nabatid na karamihan sa mga ito ay nagmula sa kabisera ng lugar na San Juan na mayroong 340 kaso. Samantala, batay sa ulat, huling nagdeklara ng dengue epidemic ang Puerto Rico noong taong 2012. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Binura ng Creamline Coal Smashers 2-set deficit ng Signal HD Spikers upang makumpleto ang kanilang comeback win sa score na 26-28, 22-25, 25-22, 25-21 at 16-14. Muling nasungkit ng Coal Smashers ang top spot sa 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference at pinangunahan ni Tots Carlos ang koponan na nagtala ng 38 points kung saan ay sinundan naman nito ni Gemma Galanza na may 13 points. Samantala gumawa naman ng kasaysayan si Carlos sa nasabing liga na may pinakamaraming puntos sa isang laro. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Isa na ngang ganap na Naval Combat Engineering Officer ng Philippine Navy ang aktor na si Ding Dong Dantes sa pagtatapos nito ng basic course. Ibinigay ni Commodore Rolando Sarmiento sa aktor ang kanyang certificate sa isang seremonya na ginanap sa Brigade Training and Doctrine Center, Naval Combat Engineering Brigade, Naval Station Jose Francisco sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Present naman ang asawa niya nga si Marian Rivera sa seremonya para ipin ang Rifle Expert Badge at ang Kapanalig Medal kay Ding Dong Dantes. Arangkada Balita! Ito na ang viral at latest ngayon sa social media. Ang video ng isang 22 anyos na estudyante mula sa Baguio City ng paglalakad dito sa loob ng jeep nang hindi nakayuko. Ayon, parang gusto mo ako patamaan dito Kata, ayon kay Jelly Rose Navaja, pauwi na siya mula sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan nang mapansin niyang masyadong mataas ang kisame ng jeep na kanilang sinasakyan. Bagay ho yan sa akin sa taas na 4 feet and 7 inches. Naisip ni Jelly Rose na subukan kung kaya niyang ganap na tumayo sa loob ng sila ay bababa na sa biyahe. Inihayag din ni Navaja na ang mga jeepney sa kanilang lugar ay kadalasan mas malaki kaysa karaniwan, kaya posiblihan niya siyang makatayo ng diretsyo sa loob nito.
patama sa akin ha. Thank you, Kat. At samantala, ito abangan ho natin ang susunod na programa. Batiin ko lamang ito. Unahin ko muna si Tristan Wyatt Vigulay, Melvin Machado, si Malu Isagire, Nelson Malinaw, Erna Socia, si Susan Jeronimo, andyan din si Liberata Martin Bautista. At syempre sa ating YouTube page, maraming salamat Leonardo Ansag at si Antonio Gahelan. Abangan ho ang susunod na programa, ang Usapang Tol, kasama si Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. Muli, ang arangkada balita sa ngalan ho ni Judith Estrada Larino at Drew Nasino. Ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations.